Welcome sa isa uling episode ng Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng roast beef. At ito yung gagamitin natin ng mga ingredients. Beef. Ito yung round bottom roast. Cornstarch. Extra virgin olive oil. Red wine. Salt. Water. Ground black pepper, garlic, at beef cube. Umpisa na natin ang paggawa ng roast beef. First step, kailangan lagyan natin ng slit yung meat. So gagamit tayo ng knife, then bubutasan natin itong meat para malagay natin itong garlic. Yung garlic, hinati ko lang to sa 4, yung isang clove. Then, i-insert ka lang dun sa mga binutas ko na part ng meat. So, ito yung mga part na nilagyan ko kanina ng butas. So, mas maganda kung lahat sana ng part mabutasan natin para magkaroon ng garlic. Kasi makakatulong to para magbigay ng additional flavor. Siyempre, pati yung kabilang side dapat meron din. So, lalagyan din natin yan ng garlic. So, gagawin lang natin to hanggang sa lahat ng holes o lahat ng slit na nalagay natin dito. Malagyan na ng garlic. Then, we'll move on to the next step. After natin malagyan ng garlic, yung mga slits na ginawa natin, next step natin would be to coat this with olive oil. Konting olive oil yung kailangan natin, pero dapat yung buong meat malagyan natin. So, coat lang natin ng olive oil itong taas. Then, yung gilid. So, gagawin lang natin itong step na to hanggang yung buong meat. Na-coat na natin ng olive oil. After the olive oil, isusunod na natin yung salt. Sprinkle lang tayo ng salt sa buong meat ulit. Just make sure na spread natin para lahat ng part malagyan. Next would be the pepper. Kailangan natin i-sprinkle din yung ground black pepper. So, rub lang natin. And again, lahat ng sides dapat malagyan natin para ma-distribute yung lasa nito. After nating ma-sprinkle at marub yung ground black pepper, kukuha lang tayo ng isang roasting pan at ilalagay natin itong ating meat. Ito na yung gagamitin nating roasting pan. Next, ilalagay na natin dito yung meat. Mas maganda kapag yung part na may fat nakalagay sa taas. So, ito yung nasa top. Then, siguraduhin lang natin na naka-preheat na yung oven natin. Kailangan na kasi natin itong i-roast afterwards. At sa pag-roast nga pala nito, hindi lang isang temperature yung gagamitin natin. So, mag-iiba tayo ng temperature after a certain time. So, para dun sa exact details, pumunta lang kayo sa panlasangpinoy.com at tingnan niyo yung post about the roast beef at makikita niyo doon yung exact details kung ano yung sinasabi ko. Now, pwede na natin itong ilagay sa oven. I-roast na natin. After baking for over 2 hours, i-check natin kung pwede na itong ginagawa nating meat, kung luto na to. Kakailanganin natin ng tulong ng isang meat thermometer. Hindi kasi pwede dito yung tinatansya lang natin. Since medyo malaki yung meat, kailangan accurate tayo. So, itutusok ko lang itong meat thermometer dito. And, check lang natin yung temperature. Kailangan nating ma-achieve dito is close to 140 degrees Fahrenheit. And by the way it looks, mukhang okay na itong meat natin. So what we need to do is to put it back into sa oven. I-off lang natin yung heat. Then once na na-off na natin yung heat, papabayaan lang natin na mag-drip yung juices. Kasi gagamitin natin yung juices para dun sa ating sauce. After nating ma-roast yung beef, sinet aside ko muna yon. And then ito yung dripping pa ng beef na ginamit natin kanina.
nilagay ko dito sa taas ng stove and nag-apply ako ng heat. Kaya kung mapapansin niyo, medyo kumukulo na, no? Gagamitin kasi natin itong dripping sa paggawa ng sauce. So, ang first step natin sa paggawa ng sauce, kailangan i-deglaze muna natin to. Meaning, kailangan natin matanggal dito sa roasting pan. So, ihalo natin kaagad yung red wine. Kung mapapansin niyo, lahat ng sauce o lahat ng juices na nanigas, matatanggal dito. Then, hahaluin lang natin to ng konti hanggang sa completely mag-separate na at humalo na yung sauce dun sa red wine. Then after this, ililipat lang natin to sa isang saucepan. After natin matransfer sa saucepan, yung kaninang mixture ng juice ng meat and ng red wine, kailangan initin natin ulit ito. Then, ilalagay na natin yung water. And, papabayaan lang natin tong kumulo. Once na kumulo na tong ating mixture, ilalagay na natin yung beef cube. Then, papabayaan lang natin ma-dilute yung beef cube. After ma-dilute ng beef cube, ilalagay na natin yung cornstarch. Yung cornstarch, kailangan i-dilute din natin sa water bago natin ilagay. So, ilalagay lang natin unti-unti. Then, hahaluin natin agad. After nating mahalo mabuti itong sauce, ilalagay lang natin sa isang serving bowl. Then, isa-serve na natin kasama ng roast beef. Para sa exact measurements ng mga ingredients, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. After nating ma-slice at milagay yung sauce, eto na ang ating roast beef.